Hello mga ka-teammates! Isa na namang malusog na araw sa inyong lahat at welcome back to my channel. Alam nyo, meron na naman tayong isang pag-uusapan na interesting kasi madalas namin itong nakikita sa aming practice ng medisina. Sa bawat 10 pasyenteng nakikita ko, isa o dalawa dito, ganito yung kanilang problema. At ang usual na complaint nila, bakit naman ganito, Dok? Kung saan pa yung naiipit, saan pa yung nauupuan, saan pa yung mga mahirap abutin na parte ng aming katawan, doon pa sila tumutubo. So ito yung tinatawag nating pigsa. So ano nga ba ang pigsa or boil? Ang pigsa or boil ay dahil sa pamamaga ng mga hair follicles natin or yung oil glands natin sa skin. So kung yung hair follicles ay magkaroon ng infeksyon, tinatawag na natin siya sa medical term na furunculosis. So ano ba ang istorya ng isang pigsa? Ganito ang nangyayari yon. Sa inyong balat kasi, maraming nakatirang mikrobyo dyan. Isa na dito yung tinatawag nating Staphylococcus aureus, which is a form of bacteria that lives and thrives in your skin. Maligo ka man o hindi, nandyan pa rin yan. So, hindi yan nawawala. Pag itong mga organismo na ito ay papasok doon sa inyong hair follicles or doon sa oil glands ninyo, gagawa sila ng infection sa loob. Pagka nagkaroon ng infection, ang tawag na natin dito ay pigsa or boil. Hindi lang naman yung bakteryang Staphylococcus aureus ang pwedeng mag-infect, pwede din yung mga fungal infection. Pwede din sila yung magkaroon ng pagkakataong pumasok doon sa inyong mga hair follicles at mga oil glands at mag-establish ng infection. Yung cross-section ng ating skin, makikita nyo dito sa mga iba't ibang layer yung mga hair follicles at saka mga oil glands. Yung hair follicles ninyo, doon nag-uumpisa yung pagtubo ng buhok ninyo at yung paglabas ng buhok, dadaan siya sa surface ng skin. So definitely, may butas doon na dinadaanan ng hair follicle. Yung oil glands ninyo, which produces oil at inilalabas naman niya sa maliit na butas doon sa surface ng inyong skin at siyang nagsisilbing natural lotion sa ating skin pag nagda-dry up. Meron na silang mga natural opening na pwedeng pasukan ng mikrobyo at pumunta doon sa hair follicles mismo o kaya doon sa glands at mag-establish ng infection. Iba bang paraan kung paano nakakapasok itong mga organismo ay pag nagkaroon ka ng scratch o pagkaroon ka ng sugat o kaya nabunutan ka ng buhok at yung pinanggalingan ng buhok ay hindi nagsarado agad, yan, maaring pasukan ng mikrobyo at pupunta doon at gagawa ng infection. So pag nandun na sa loob ng hair follicles or oil glands ninyo, yung mga organism, masisense yan ng katawan nyo na may invaders. No? So anong gagawin ng katawan ninyo? Magpapadala yan ng sundalo, magpapadala yan ng pulis. So this is in the form of your white blood cells at saka mga iba pang inflammatory cells. So itong mga cells na ito, ipapadala ng katawan nyo doon sa follicles para labanan yung mga mikrobyo at yung nangyayaring infection. Pagka namatay yung organismo at sumama na rin yung mga namatay na cells doon, gawa ng pag-control ng mga sundalo sa katawan, nag-accumulate yon at nagiging nana or pus. So that makikita nyo madalas, ang isang pigsa ay meron dilaw doon sa dulo. Yun yung nana o pus na nag-result doon sa pag-control ng inyong white blood cells at inflammatory cells doon sa organismo. So ang boil or pigsa, since localized lang sila, nandun lang sila sa hair follicles ninyo, usually these are self-limiting. Especially kung nakayanan ng mga sundalo mo sa katawan or tinatawag nating immune system mo na kaya niyang i-control. Eventually, after 1 day, 2 days, or a week, dahan-dahan nang nawawala yung pamamaga at babalik na sa normal ang inyong skin. Ang mahirap dito, pag wala kayong pulis sa katawan o mababa yung inyong immune system, mapapabayaan ng katawan nyo yung infection na yon at pwedeng lumala. So pag lumala ito, ibig sabihin, yung mga kapitbahay niyang hair follicles doon, may infection din. So pagka dumami yung infected na hair follicle at nagsama-sama sila or dumami yung area na karoon ng nana, tawag na natin doon ay carbuncle. So ang carbuncle ay mas madaming na-infect na hair follicles or oil gland. Kung hindi kaya ng ating katawang kontrolin, dito na tayo nag-i-intervene. Ito yung mga pagkakataon, kinakailangan nating maggamot. Kasi pag hindi pa rin yan magamot, eventually, lalaki pa lalo. So pag lumaki yan, lalabas sila sa hair follicles ninyo, pati yung hypodermis or yung muscles ninyo or yung mga katabing organ na malapit yung pigsa, pwede niya ring infekan. Ang tawag
tawag natin doon ay cellulitis. So pag napabayaan pa rin natin ito, magpuproduce siya ng nana hanggang sa mag-iipon-ipon. And we call that now as abscess. So ang abscess ay maaring mangyari hindi lang dun sa area ng hair follicles mo or sa skin, pwede ding mangyari ito sa mas malalim na parte ng inyong katawan katulad ng yung muscle, sa bone, no? Pwede din sa brain, we call that brain abscess, sa atay, liver abscess, sa abdomen, abdominal abscess, o kung yung mga muscles mo at saka yung mga taba, we call that as soft tissue abscess. So yun yung magiging komplikasyon ng hindi nagamot or hindi humilom na pigsa. Pagka nangyari na yon at kumalat na yung abscess nyo sa katawan, maaring pumunta doon sa mga blood vessel nyo na sama sila sa bloodstream natin or doon sa pag-circulate ng dugo. Pag sumama na sila sa circulation, pupunta na sila sa iba't ibang parte ng katawan at pwede silang mag-establish ng generalized infection. Ang tinatawag natin doon ay sepsis. Minsan, nagkakaroon na tayo ng paglalagnat, sobrang sakit na yung mga areas na affected at dito, kinakailangan na natin ng tulong para ito'y makontrol sa pamamagitan ng gamot kung hindi totally na makakayanan ng inyong immune system na i-control sa unang phase pa lang or sa unang punto pa lang. In short, ang pigsa, self-healing yan, pero pag ito'y tuloy-tuloy, nagkakaroon din ng masamang epekto sa ating katawan. Paano ba namin malalaman ano ba yung mga signs and symptoms na kami ay magkakapigsa? Unang-una, meron kayong makikita o maobserbahang pag-umbok ng inyong balat. No? So, nag-start siya ng maliit na umbok. Usually, ito'y mapula, medyo mainit-init or warm to touch, at masakit kasi nga doon sa inflammation. Pag tumatagal habang kinukontrol ng inyong katawan yung infection, nagpuproduce na kayo ng nana. Kaya minsan may nakikita kayong dilaw doon sa dulo ng umbok. Okay? Ito na yung nana na ginawa ng pagkontrol ng mga sundalo ninyo sa katawan. So this is the end result. At eventually, dumami na ito, ayaw na ng katawan yun ang sobrang nana kasi kung hindi pa niya tatanggalin ito, maaring kumalat. So ang gagawin ng katawan nyo, kukusa siyang puputok at lalabas na yung nana, may mga langib-langib na yung area. Pagka tuluyan nang nakontrol ng inyong katawan, dahan-dahan yan na iimpis hanggang sa hihilom at babalik na siya sa normal na skin ninyo. Delikado din pala ang pigsa, Doc. Ganito yon. Ang pigsa is usually self-healing. Kasi nga pigsa is furuncle, maliliit lang na follicle yung naapektuhan. At usually nakakayanan ng katawan ninyo or yung immune system ninyong labanan ito. So nagkakaroon siya ng komplikasyon pag mababa yung immune system ninyo or tuloy-tuloy nalalawak yung infection. So yun yung komplikasyon. But generally, ang pigsa or boil is just an infection of one follicle or maliit lang na infection yan, butlig, which is usually self-healing. So what can you do to facilitate self-healing? Unang-una, you can apply warm and moist towel sa area para ma-improve nyo yung circulation. So pag na-improve nyo yung circulations, mas maraming sundalo ang makakarating at mas maraming tulong ang pwedeng pumunta doon sa site ng infection at eventually makukontrol nila yung existing na organism na nandun. Dok, pwede ba kami maglagay ng cream or antibacterial ointment? Pwede, pero hindi siya nararapat at that stage. Kasi nga, pag hindi pa siya pumuputok, yung ointment mo will just be around the area. No? So, nandun lang siya sa surface, hindi naman yan papasok sa loob at ang kailangan mo ay isang gamot na dapat sa sirkulasyon mo ilalagay para makarating sila sa ilalim. Kasi yung ointment, dito lang siya sa surface. May ma-absorb na konti pero hindi siya sapat para makarating doon sa mga areas na infected na mas malalim. So, the best thing is mas maganda kung iniinom po yung gamot. So sabi pa nga ng isang pasyente ko, Dok, mas mabilis gumaling yan pagkabudburan mo na amoxicillin. So sabi ko, okay, pero kinakailangan kitang i-correct kung gano'n. Hindi ho tama na ibinubudbud yung amoxicillin or antibiotics doon sa surface ng sugat ninyo. Kasi unang-una, hindi yan papasok sa loob at lalabanan ng mikrobyo. Ang mikrobyo nyo nandun sa ilalim or nasa deeper layer ng inyong skin. Pangalawa, maaring mag-serve as irritants or mag-irritate lang yung area nyo. Minsan kasi lalong lang mamamaga yun or lalo lang magkakaroon ng iritasyon. Pangatlo, ang amoxicillin
amoxicillin po na capsule ay dinesign, kaya nga nilagay sa capsule para mainom ninyo at eventually i-absorb ng katawan nyo at pupunta siya sa circulation at pupunta siya sa mas malalalim na parte ng impeksyon. Pag binudburan mo, ang isa sa mga hindi magandang mangyayari ay nag-i-invite ka lang ng resistance. Ano ba yung tinatawag nating resistance? Kaya nga po kinokontrol natin yung pag-inom or paggamit ng antibiotics ng hindi tama kasi pagka ginamit natin yung amoxicillin, for example, inilagay nyo doon sa may pigsa ninyo at sabi natin maraming mikrobyo din na nakatira doon. So hanggang sa magiging familiar na sila doon sa gamot na yon. Ibig sabihin, hindi na sila tatablan sa gamot na yon. Parang nagiging part na ng environment nila, so nagkakaroon na sila ng resistance. Hindi na kayang patayin ng antibiotics yung mikrobyo na yon. So yun yung tinatawag nating resistance. At ang resistance ay napakadelikado kasi darating yung panahon na lahat ng antibiotics mauubos yan at kakantsawan na lang tayo ng organismo. Sanay na kami sa kabubudbud mo yan, mga gamot-gamot sa amin. Hindi na namin yan pinapakinggan. Parang wala na sa amin yan. Body-body na namin yung mga antibiotics na yan. Hindi nyo na kami kayang patayin. So yan ang isa sa pinaka ayaw nating mangyari sa mga misuse or hindi ho tamang paglagay ninyo ng mga gamot sa inyong mga sugat. Kaya ito yung usually yung bakit pabalik-balik yung mga pigsa nyo sa kilikili o sa ibang parte ng katawan nyo. Kasi ito na yung mga methicillin-resistant Staph aureus or yung mga MRSA. So ito na yung mga variants or yung mga organism na hindi na nakikinig sa mga antibiotics kasi sanay na sila dahil doon sa malimong paggamit ng antibiotics. So humirit pa. Sabi niya, ikaw naman Dok, niloko mo ako. Nagkaroon ako ng 2 pigsa. Yung isa, binudburan ko ng amoxicillin, gumaling. Yung isa, hindi ko binudburan, hindi gumaling. Well, sige na nga, 1 + 1 = 3. Sige, bahala ka. But anyway, joke lang. So, ganito po yan. Sabi nga natin kanina, ang pigsa is self-limiting. With or without, nung pagbudbud mo doon sa amoxicillin, gagaling yan. Pag ito ay lumala, lalala siya. Hindi gumaling yung pigsa mo dahil sa paglagay mo ng amoxicillin, kundi gumaling siya base doon sa lakas ng immune system mo. So makinig ka naman sa aming payo. Sayang naman. So pag alam nyo ng tama, mas malalayo tayo sa peligro, okay? Then, ang susunod nating pag-uusapan ay, since ang isang pigsa or boil ay nakokontract natin sa pamagitan ng isang infection, paano naman ang pwede natin gawin para maiwasan natin ang pagkakaroon ng pigsa o boil? Unang-una, ang pigsa or boil is caused by an organism na pumapasok doon sa inyong mga follicles. Sabihin, hindi ho totoong namamana ang pigsa. Kasi minsan sabi na, Dok, alam mo, 5 kami sa bahay, sabay-sabay kami may pigsa. Oo. Hindi ho dahil nasa dugo ninyo o hindi dahil nasa genes ninyo na kayo ay destined na magkapigsa. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit kayo nagkapigsa at ang dahilan na yon, kayo ay na-infect. At paano nangyari yon? Yun nga, unang-una, palagi niyong tignan ang inyong mga skin. Make it sure na wala kayong sugat-sugat, walang scratches, no? Hindi kayo madalas nagbubunot ng mga buhok ninyo, yung mga nagpapawax o nag-shave. So usually kasi pag nag-shave ka o nagpawax ka, unknowingly may mga scratches na nangyayari doon na maaring point of entry ng organism. So para ma-avoid natin ang mga ganito, hanggat kaya nyo, pwede nyo iwasan sa mga ganitong pangyayari or boil. And then, yun nga, yung pagtanggal unnecessarily ng mga buhok-buhok natin dyan, huwag nyo na lang munang tanggalin, huwag nyo na munang i-shave. Kasi alam nyo ba kung bakit meron tayong buhok sa kilikili, meron tayong buhok sa pantog? Dahil ginawa ito ng Diyos para magkaroon kayo ng shock absorbers, parang protection against scratches or scrubbing. Kaya nga ginawa ng Diyos yan para may protection kayo pagka kayo na nagasgasan, ang unang-unang tatamaan yung inyong skin. Kaya wag nyo nang bawasan yan. Hayaan nyo silang natural na lumago. As much as possible, kung hindi kayo comfortable sa mga ganong sitwasyon, you can trim siguro o but necessarily shave all the way. Shaving will
create scratches, wounds, or breaks in your skin that can be the route or the point of entry of this organism. So if you have also skin infections like eczema or mga psoriasis or mga ibang fungal infections, allergies, as much as possible, iwasan nyo silang scratch or kamutin kasi pag nangyari yun, nagkakaroon kayo ng breakage in yung skin. And again, that will be a good entry for the organism to start an infection in your follicle. Huwag kayong dumikit sa mga kasama nyo kasi pag kayong may pigsa ka dito at naidikit mo sa balat ng kasama mo na meron ding sugat, doon papasok din yung mikrobyo at pwede rin siyang magkaroon ng infection. So avoid contact with someone with staphylococcal infection or itong tinatawag nating pigsa. And pagka mababa ang inyong resistensya, dapat pataasin mo. Mabababa ang mga resistensya, minsan ito yung mga diabetic. Ibig sabihin, kinakailangan mo i-control yung blood sugar mo kasi habang tumataas yung blood sugar mo, dumadami yung pagkain ng mga organismo at lalo silang matutuwa at lalaki at lalala yung infection ninyo. So, i-control nyo yung diabetes ninyo para in that way, you can also improve your immune system. So, yung mga may cancer usually, no? Ang mga may cancer kasi nagbibigay tayo ng mga cytotoxic drugs or drugs that will kill cancerous cells, even the normal cells are being included. So, babagsak talaga yung katawan ninyo. So, alagaan nyo, eat healthy para ma-boost up yung inyong. And of course, sabi nga natin, although merong iba dyan na kahit ligo ng ligo, minsan nga 2 beses, 3 beses na daw silang naliligo pero nagkakapigsa pa rin. It will not be the sole basis of being infected. But having a poor hygiene can contribute to the possibility of increased growth of bacteria in your skin. Taas, syempre, yung possibility na may infect ka pagka mas marami yung organism. So, what you have to do is maintain your body hygiene, take a bath as frequent as possible, na po pwede ka and you're comfortable with it, and then practice hand washing. No? Mag-hand wash kayo para, kunyari, kinamot mo o nahawakan mo yung pigsa mo, tapos itinapik mo or ikinurot mo pa doon sa kasama mo, baka kapigsa din yon pagka nagkaroon ng scratches. So, always practice good hand washing using soap, preferably antibacterial soap. No? Palagi kong sinasabi yung Safeguard, although I'm not an endorser of Safeguard, baka naman palagi kang bida sa aking mga pagtuturo sa paglinis ng sugat. Safeguard because it has antibacterial in it at pwedeng tumulong sa pag-reduce ng organisms sa inyong skin. And it is easily available. Pwede nyo makuha kahit sa sari-sari store, merong nagbebenta ng Safeguard. It's not because I'm endorsing Safeguard, ha? Hello, Safeguard. Other things is, huwag kayong maghiraman ng mga gamit, especially yung mga towel, mga wash clothes ninyo, damit, bedsheet ninyo, yung punda ng punan, kasi maaring magstay doon yung mga organism at pagka ginamit ng isa, ayan, may possibility na mahahawaan. So, avoid sharing your personal belonging para hindi nyo ma-share kasi doon lilipat yung infection. Wag na wag po ninyong titirisin or papuputukin yung mga pigsa ninyo. One of the main principle of treating an abscess is to drain that abscess out. Pero in these times, it is not for you to do. No, hindi kayo ang dapat gagawa ng pag-drain or pagputok niyan kasi minsan yung mga kamay ninyo kung saan-saan niyo pa kinamot, no, bago niyo siya tirisin, no? Bago nyo pa itiris, ay dumi-dumi na ng katawan nyo. So, all the more na mag-i-introduce ka ng infection doon. So, yung iba pa nga, tinutusok pa yan ng kung ano-anong karayom. No? Kung kinuha lang yung karayom doon sa lagayan ng karayom ng mga lola ninyo, no? Na ginamit niya kung ilang taon na yan, na hindi mo man lang alam kung ilan nang natusok niya. Kasi tutusok mo din sa sarili mo. So, all the more you are creating infection at baka mag-introduce ka pa ng tetanus organism dyan. Ayun, nag-result na siya sa tetanus. So, avoid those things. So, pag nakita nyo pong lumala ito at hindi na kaya ng kontrolin ng inyong katawan, meaning to say, tuloy-tuloy siyang lumalaki, dumadami yung pus mo, okay, it's time for you to go to your doctors. Don't do self-pricking or self-draining. It is specialty of doctors or surgeons to do that. And we call that incision and drainage because we incise, gagawa natin ng butas, and then we drain. Kung meron mang mga bulok-bulok doon with debris,
kinakayod natin yung mga namatay na mga parte ng laman para malinis siya. This should be performed by your surgeon because we do this in a controlled setting. Controlled setting meaning lahat ng mga gamit po natin, makakasiguro kayong sterilize yan, gagamit kami ng gloves na sterilize. So yung kamay namin, hindi namin kung saan-saan yan na ikinakamot bago ihawak sa inyo. No? So naglilinis kami, sabon, no? Tapos mag-gloves pa yan. Ang mga gamit namin na pangsugat, pangtanggal, pangkayod, lahat sterile yan. So, yung mga pinaghugasan, pinagpunasan natin ng nana, nilalagay namin yan sa infectious waste. So, kontrolado namin. Hindi katulad sa inyo na pag pinutok nyo, pak! Tumalsik yung nana, pumunta sa mukha mo, pumunta sa ibang parte ng katawan mo, baka mag-establish na naman siya ng panibagong infection doon. Kaya sabi mo, Dok, bakit ang dami kung saan-saan tumutubo yung aking pigsa? Kasi nga, kung saan-saan mo naman kinakamot yung pinamputok mong daliri. So, kamot ka ng kamot. Di tutubo din doon. So, yung mga ganon, iiwasan po natin. And again, at the same time, most probably mag-prescribe yan ng antibiotics, appropriate antibiotics. So sabi nga natin, ang dami-dami nating nagsa-self-medication. Please po, huwag niyo hong gawin yan. Kasi ang bawat sitwasyon ay may katumbas na klase ng antibiotics. Hindi lang iisa ang antibiotic. Pag gininom mo yung isa, kayang-kaya na niya lahat. No, it's not. Mag-ingat po. Huwag na huwag po kayong magtampo sa amin kung hindi namin kayo binibigyan ng mga antibiotics niyo. At huwag din kayong magalit sa mga pharmacist pagka hindi kayo bigyan ng antibiotics kasi ito yung mga control. Kinokontrol namin po ito para sa ating lahat. Kasi darating yung panahon, pag na-overuse natin ito, mauubusan na tayo ng tamang gamot para sa mga organismong ito. So yun mga teammates, sa taong may alam, mapapalayo sa peligro. By explaining to you yung mechanism kung paano nangyayari ang isang pigsa at paano ating gagamutin at kung kailan tayo hihingi ng tulong na ipaliwanag ko sa inyong lahat para sa wastong pag-aalaga ng mga ganitong sitwasyon. Kung nagustuhan niyo itong topic na to, subscribe na lang, pitikin niyo na rin yung bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod pang mga topics na patungkol sa medical at surgical na usapan. Stay safe mga ka-teammates and see you again. Bye!